Chapter 30. Pagkatapos ng event ay may malaking after party sa same venue. Kung ano ang suot niyang gown sa designer's walk niya ay iyon na ang suot niya hanggang sa party dahil wala na siyang panahong magbihis ulit. Dinumog na siya ng mga dumalo sa event na iyon para i-congratulate. Ilang sikat na designers ang kusang nagpakilala sa kanya sa party. Si Zian ay hinayaan siyang makahalubilo ang mga bisitang normangha sa mga gawa niya. Kasama nito ang panilya niya sa isang mesa. Jenna, that was a surprise. You looked so amazing with your designs. I don't know what happened, but I'm so glad you were the one who modeled your works. Masayang bati ni Patrick sa kanya. Thanks, Patrick. It was a sudden decision we need to make. I'll tell you everything once we have the time. Iyon lang ang sinabi niya dahil kahit ito ay kailangang harapin ang iba pang client. May mga pinakilala rin ito ng personal sa kanya na interesado sa mga gawa niya. Nang mapatingin siya sa direksyon ni Zian ay kausap din nito ang mga dati ng mga kliyente ng glamour fashion habang hawak sa isang kamay ang anak niyang si Xavier. Ang ama niya ay nasa mesa at kumaway at ngumiti sa kanya nang mapatingin siya rito. Sinuklian din niya ito ng matte armas ng ngiti. Kitang-kita niya na proud ito sa kanya. Si Zenaida naman na madroste niya ay parang bagot na nakaupo lang, hindi niya nakita si Amanda sa mesa ng mga ito. Naisip niyang baka nauna na itong umuwi dahil alam niyang hindi naman ito gustong dumalo sa anumang event na may kinalaman sa kanya. Hi, I'm Daniel Fontable. I'm now a great fan of your works, Miss Alegria. Napalingon siya sa isang gwapong lalaking lumapit. Mukha itong model kesa isang businessman. Nakilala niya ito agad dahil ilang beses din itong na-feature sa business news bilang isa sa mga pinakabatang business tycoon. Hi, thank you for that compliment, Mr. Fontable. Nakangiting inabot niya ang karmay sa lalaki. Agad na kinamayan siya nito habang hindi inaalis ang mga mata sa kanya. You know I really don't have any fashion business right now, but seeing you, and your beautiful works, I get a feeling that I might start a fashion company soon, pabirong sabi nito. Natawa siya sa sinabi ng lalaki, at the same time ay na-flatter na rin. Pasimpleng binawi niya ang kamay na parang ayaw yata nitong bitawan. Glad, you made it here, Daniel. Nagulat pa siya sa nagsalita sa likod. Agad na nabosesan niya iyon. Hindi pa man siya nakalingon ay nasa tabi na niya agad si Zian na karga-karga si Xavier. Mommy, congratulations. You're so beautiful while you were walking on the stage. Biglang nagsalita si Xavier at yamakap pa sa kanya kahit karga pa ito ni Zian. Oh, you have a son. Gulat na sabi ni Daniel na napatitig sa anak niya. Yes, this is my son, Xavier. Pakilala niya sa anak na nakayakap pa rin sa leeg niya kaya't kailangang magdikit nilang mabuti ni Zian para huwag itong mahulog. Our son, Daniel. Biglang singit ni Zian na parang proud pa ang boses hindi pa man nahimasmasan ang lalaki sa pagkabigla sa nalaman ay dinugtong garn pa iyon ni Zian. This beautiful designer/model here is my fiancé. By the way, you will be invited to our wedding that will happen this year. Dugtong ni Zian na umakbay na ang isang braso sa car niya. Gulat na napatingin siya sa mukha ni Zian. Anong pinagsasabi nito? Oh, congratulations. You're a very lucky man, Zian. Very lucky indeed, saka lang tumingin si Zian sa kanya. Tipid na ngiti lang ang sinagot niya sa lalaki sa harap nila. Agad na nagpaalam ito sa kanila. Jenna, we'll go ahead. Kailangan ng magpahinga ni Diego. Nakita nila agad si Zenaida na inilalayan ang ama niya papalapit sa kanila. Zenaida, stop that. Mas matibay pa ako sa kalabaw, biglang saway ng ama niya sa babae. Napatingin siya sa oras at nakita niyang malapit nang mag-alas-10 ng gabi. Yes, I agree, Dad, you need to rest now. Mauna na kayo at baka mamaya pa ako makakauwi, agad na sang-ayon niya sa madrasta. Isasama na lang din namin ang apo ko, anak. Sa bahay na muna siya at puntahan mo na lang bukas, okay? Bumitiw sa pagkakayakap sa kanya ang anak saka bumaba mula sa pagkakakarga ni Zian. Yes, Lolo. I'll go with you. I want to sleep beside you tonight. Napangiti naman ang ama niya sa tinura ng anak. Ihahatid ko na muna kayo, agad na alok ni Zian. No need.
Nasa labas na ang driver namin at hinihintay na lang kami, si Zenaida na ang sumagot. Niyakap muna niya ang ama at hinalikan ito sa pisngi bago umalis, pati ang anak niyang si Xavier. Niyakap at hinalikan din ng anak si Zion sa kamasayang nagpaalam na kasama ang lolo nito at madraste niya. Nang makaalis na ang mga ito ay sa kanya hinarap si Zion. "You shouldn't say anything about our supposed to be wedding, before the end of this year, really, Zion." Habang sinasabi iyon ay naalala niya naman ang narinig sa parking lot kanina. "Why you sounded so pissed? Do you like Daniel?" Hindi agad may pinta ang mukha ni Zion. Bago pa niya ito masagot ay naagaw ang atensyon nila ng malakas na palakpakan. Nang tingnan nila ang pinagkakaguluhan ng mga bisita ay nakita nila ang parang rumarampa uli na si Heather habang papasok sa loob. Kaya pala nawala ito bigla ay nag-change outfit pa ang babae. Suot nito ang isang putong dress na mahaba na may mahabang slit sa magkabilang gilid. Fresh na fresh muli ang mukha nito na parang bang may pa-catwalk na naman habang naglalakad papasok. Ngumiti ito sa mga bumabati rito habang abala ang mga mata na parang may hinahanap. Nang mapatingin sa banda nila ay saka itong ngumiti lalo at ibinoling ang mga mata kay Zion na tahimik lang din na nakamasid sa ex-fiancé nito. Lumapit sa kanila si Heather habang nakasunod ang mga photographers na panay-flash ang mga dalang kamera sa modelo. "What here you are?" Si Zion lang ang pinansin nito. "Sorry if I was missing for an hour or two. I went home and changed to this marvelous dress. This is my favorite from Paula's Designs. Again, Jenna, sorry about the little problem earlier, at least you found a way to solve it." Saka lang ito bumaling sa kanya. Alam niya kung ano ang tinutukoy nitong little problem. "You look stunning, Heather," compliment naman ni Zion pero sa napaka-formal na boses. Naisip niyang ayaw lang siguro nitong maging halata masyado kaya't ganun ang tono nito sa harap niya. "Thanks, love. Ops, I always forget. Sorry, my bad." May patakip-takip pa sa bibig ang babae. Alam niyang sinasadya nitong tawagin sa endearment nila dati si Zion, or talagang nadulas lang ang bibig nito dahil iyon pa rin ang tawagan ng dalawa kapag walang ibang nakakarinig. Hindi niya naman nakaringgan ng sagot si Zion doon. "You remember this ring, Zion? Bagay na bagay siya sa damit ko, right?" Itinaas pa ni Heather ang kamay nito na may suot na singsing na may hugis puso. Napatingin din siya roon. Hindi niya nakakalimutan yung hugis noon. So naibigay na nga ng tuluyan ni Zion ang singsing sa nararapat na may-ari noon. Senyales lang iyon na nagkakamabutihan na ngang muli ang dalawa. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Zion. Umalis siya doon nang hindi nagpapalam. Saka naman hinayla siya ni Patrick para ipakilala sa grupo ng mga prospect clients na kausap nito. Hindi na siya umaalis sa tabi ni Patrick sa buong gabi ng party. Ni hindi na niya sinubukang tingnan sina Zion at Heather. "Bakit pala wala ang lola ninyo?" Bulong niya kay Patrick nang magkaroon ng pagkakataong makausap ito. Masama ang loob noon kay Zion at nagtatampo. Hindi niya alam pero parang iniiwasan daw siya ng pinsan kong iyon. "May nabanggit ba sayo si Zion tungkol kay lola?" Umiling lang siya kahit may ideya na siya kung bakit umiiwas si Zion kay Mrs. Conchita. Nang wala na halos na mga bisita ay saka siya nagpaalam kay Patrick na uuwi na. Sa katunayan, kanina pa niya gustong umuwi. "We'll go ahead, Pat," biglang sumulpot naman si Zion sa likod niya. "Sure, Kus. Ingat kayo sa biyahe." May kasamang isa pang kliyente si Patrick kaya't agad na sumang-ayon ito. Nauna na siyang naglakad. Pupunta pa sana siya sa backstage para sa mga gamit niya pero agad na nagsalita si Zion na nakasunod sa kanya. "Your things are already inside my car." Nilingan niya ito. "Where's Heather?" Tak ang tanong niya. Hindi ba dapat ito ang ihatid ng lalaki? Nagkibit-balikat lang ito sa tanong niya saka tumabi na sa kanya. Nang pagbuksan siya ni Zion ng pinto ay agad na sumakay siya sa kotse nito. Bago pa man ito pinaandar ang sasakyan ay nagsalita na siya. "We need to end our so-called engagement, Zion," determinadong sabi niya na hindi man lang tumingin dito. "What?" Nabiglang tanong nito. "I said we should stop this. We can just tell them that we decided to cancel the wedding cause we broke up. Let's just let them assume that we had a misunderstanding because of Heather, your ex-fiancée." Nagtuloy-tuloy na ang bibig niya.
Huli na para bawiin niya ang sinabi. Ilang segundo itong hindi umimik at dama niya ang pagtitig nito sa kanya kahit nanatili lang ang mga mata niya sa harap ng sasakyan. Hindi pa rin ito pinaandar iyon. So this is about Heather. Maya-maya ay tanong nito na mas kumalma na ang boses. Ewan niya kung imagination lang niya ang nahimigan niyang amusement sa boses nito. Bigla siyang napatingin dito, di nga siya nagkakamali dahil may amusement siyang nakita sa mga mata nito. Of course not. What I mean is, hayaan na natin silang mag-speculate na baka yun ang rason bakit nagkahiwalay tayo. Baka pwede na rin nilang i-connect ang pag-alis mo sa kumpanya sa pag-aaway natin kaya't nagandang timing na tapusin natin itong pagkukunwari natin. Were you pretending when we made love? Biglang naging seryoso ang nuka nito, pinamulahan naman siya ng mukha. Never kasi nilang napag-usapan ni Zian ang tungkol sa namagitan sa kanila, ngayon lang yun inopen up ng lalaki. Bago pa kumalat ang init sa buong mukha niya ay nakapag-isip agad siya ng isasagot dun. You were the one who said we have this, sexual attraction thing. So that's it. There was no pretense in that. Tinugunan lang natin iyong, halos magkandabuhol-buhol na ang dila niya. Lost. We just had, is that what you mean? Ito na ang nagdugtong sa hindi niya masabi ng diretsahan. Hindi nito inaalis ang mga mata sa kanya. Siya naman ang hindi makatagal sa klase ng titig nito. Why yes. Ibinaling na niya uli sa harap ang tingin ng sagutin ito. If we're going to call it off, will we still continue our sexual connection? Napapikit siya ng mariin ng maramdaman ang parang tusok sa dibdib sa narinig. Hindi na nga nito itinago pa na iyon lang talaga ang meron silang dalawa. Huminga siya ng malalim bago tumingin muli rito. Why? Is Heather not enough? Siya naman ang hindi nag-alis ng tingin sa mukha ni Zian. Gusto niyang makita ang reaksyon nito. Napakunot noo ito sa narinig. Why do you keep mentioning her? This is about Heather, isn't it? Are you jealous of her? Gusto na niyang bawiin ang mga nota rito pero pinilit niyang labanan ang pakikipagtitigan dito. Taas noo pa siyang sumagot. Ayaw niyang magkaideya ito na may nararamdaman na nga siya rito. At ayaw niyang magmukha siyang kawawa sa mga mata nito, why would I be jealous of her? You're dreaming, Zian. I want you to end this charade because I'm still in love with Xavier's father. He is getting in touch with me again, and he wants a second chance with me and our son. Parang gusto niyang habulin ang hininga pagkatapos sabihin ang kasinungalingan iyon. Hindi niya inaasahan na iyon ang masasabi niya kay Zian. Bilib pa nga siya sa sarili nang sabihin iyon ng tuloy-tuloy na hindi man lang nauuto. That jerk. The one who abused you. Are you out of your mind, Jenna? Tandang padamdam panipik. Mas lalong hindi niya inaasahan ang galit sa boses at sa mukha ni Zian dahil sa narinig. You want to give that son of a bitch a second chance after abusing you. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Si Zian naman ang parang hinihingal sa galit. Bigla niyang naalala ang nangyari kung saan umiyak siya at kinumpirma ng pag-iyak niya ang pagdududa nitong inabuso siya ng ama ni Xavier dahil sa naging reaksyon niya noong aangkinin na sana siya nito. Napakurap-kurap siya. He did not abuse me. I did not confirm anything about an abuse, Zian. You just misinterpreted my reaction and, is he here now? I want to meet him. Matigas ang boses ni Zian na nakahawak na sa manibela habang nakatitig na sa harap at hindi sa kanya. No, he's not here. Marahas ang naging paghinga nito. Kahit sa pinaka-importanteng event ng buhay mo ay wala uli siya, and still you consider giving this jerk another chance. Naisip mo ba si Xavier? Paano mo ipapaliwanag sa kanya ang lahat? Na heto na ang totoong ama niya na bigla na lang sumulpot dahil ngayon lang nito gustong sumulpot sa buhay ng anak niya. And what was the reason, by the way, why he abandoned both of you for years? Hindi nawawala ang galit sa boses nito. Nang tumingin itong muli sa kanya ay noon lang niya nakita ang ganong klase ng galit sa mga mata nito. Kumakabog ang dibdib niya sa nasaksihang reaksyon apat nito. Hindi naman kasi iyon ang nakaplano niyang sabihin sa lalaki. Hindi niya alam kung bakit nasali pa niya ang ama ni Xavier na hindi man nga lang niya kilala. Hindi niya pinahalata ang pagpapanik ng utak niya. Itinaas niyang muli ang noo nang sagutin ito. It's not your problem anymore, Zian. Hindi ko rin naman bibiglayin ang anak ko.
Kaya nga aayusin ko ang lahat bago ko sasabihin kay Xavier ang totoo. Sisimulan ko sa pagtigil ng pagkukunwari natin para, we will not end our fake engagement, not until you will let that bastard face me. Ipakilala mo ako sa kanya. Gusto kong makita kung ano ang nagustuhan mo sa walang kwentang lalaking iyon. Gusto kong maintindihan kung bakit di mamatay-matay ang damdamin mo sa lalaking iniwan kayo sa panahong kailangan ninyo siya. Hanggat hindi mo siya may haharap sa akin, Jenna, then, we are still engaged in the eyes of everyone. Pinal na sabi nito na sinimulan ng paandarin ang sasakyan. Gusto niyang pagsabihan ito na wala itong pakialam kung magpakagagaman siyang muli sa lalaking walang kwenta pero hindi niya may buka ang bibig. Natatakot siyang baka mas lalong lumala ang galit nito. Hindi niya akalain na nakakatakot pala itong magalit. Ganito rin kaya ang reaksyon nito nang layasan ito ni Heather bago ang kasal nila. Wala silang imikan ng humandar ang sasakyan nito. Napakunot noo lang siya nang hindi pamilyar sa kanya ang dinaanan nila. Where are we going, Zin? Tak ang tanong niya na nilingan ito. Nanatiling nakatutok ang mga mata nito sa daan. Matagal bago ito sumagot. Do you think I will drop you off at your condo knowing that you're in contact again with your ex? I know a jerk like him will take the opportunity to come and just knock on your door. What? Hindi makapaniwalang tanong niya. Hindi na ito umimnak muli. Huminto sila sa isang malaking bahay na hindi naman mansiyon ng mga Escobar. Nang itigil nito ang sasakyan ay inis na hinarap niya ito. This is kidnapping, Zin. Sumi, Jenna, but you'll stay the night here. Parang walang anumang sagot nito. Pinagsisihan niya tuloy kung bakit nabanggit pa niya ang lalaking ni hindi niya kilala at kinasusuklaman pa rin niya hanggang ngayon, ang totoong ama ni Xavier. Nagulat pa siya nang biglang bumukas ang pinto ng kotse sa side niya. This is my house, by the way. Puro stay out ang mga Katie wala rito so bukas pa ng umaga sila babalik. Kung may kailangan ka, sabihan mo lang ako, niyuko pa siya ni Zian nang sabihin iyon. Napahalukip-kap siya. Ilang bahay ba meron ang lalaking ito? You expect me to wear this in bed? Tiningnan pa niya ang suot na gown sa inis na boses. Well, you can remove your gown and sleep with your underwear or naked, Jenna. Saka lang bahagyang nawala ang galit sa mukha nito kahit hindi pa rin ngumiti. You wish. Tumaas ang kilay na sagot niya. You'll sleep in a separate room, babe, unless you want to sleep in my bed. I don't mind at all. Biglang tumahip uli ang dibdib niya sa panunukso sa boses nito kahit seryoso pa rin ang mukha. Ramdam niya uli ang nagiging pamilyar na nainit ng katawan kapag si Zian ang kasama. I'll carry you out if you will still not get out of the car, and if Lim'll do that, you know which room I would take you, may halong pagbabanta ang sinabi nito. Then get out of my way so I can get out, mabilis na sabi niya sa naiinis na boses. Hindi nakaligtas sa pandinig niya ang mahinang tawa nito bago umalis sa may pinto ng kotse. Chapter 31. Katatapos lang niyang mag-shower. Napatingin siya sa ibinigay na damit ni Zian na nasa ibabaw ng kama. Isang malaking shirt at boxers iyon na pag-aari nito. Kahit kakaligo lang niya ay nag-init ang pakiramdam niya sa isiping ang damit nito mismo ang susuotin niya. May kung anong intimate feeling kasi na binibigay iyon. Kinuha niya ang white shirt nito saka inamoy muna. Ang bango ng damit nito. Tinanggal niya ang pagkakabuhol ng towel na nakatapi sa katawan niya at hinayaan lang iyong bastang mahulog sa sahig. Sinuot niya ang shirt na hawak. Sumunod ay ang boxers ng lalaki. Natawa pa siya dahil maluwang iyon. May nakita siyang rubber band at itinali ang gilid ng boxers para huwag mahulog. Pinulot niya ang towel saka isinampay iyon sa loob ng banyo. Nang lumabas uli ng banyo ay dumiretso siya sa cabinet na may malaking salamin. Tiningnan niya ang sarili habang suot ang damit ni Zian. Napangiti siya pero nang maalala ang tagpong nakita kanina sa parking lot ay bigla ring nawala ang ngiti. Dapat ay pigilan na niya ang damdamin simula ngayon. Kinuha niya ang sukli sa bag saka nagsuklay. Inilibot niya ang tingin sa kwarto. Halatang hindi pa iyon nagagamit.
Ang bahay na pinagdalan sa kanya ni Zion ay mukhang bagong gawa pa pero kumpleto na ang mga gamit sa loob. Ibinaba niya ang sukli saka pumunta sa kama at umupo doon. Kahit hindi iyon master's bedroom ay ang laki pa rin ng kama sa loob, at ang lambot. Pabagsak na humiga siya. Nang damaykit ang likod niya sa kama ay sa kanya naramdaman ang pagod sa buong araw. Muli ay napangiti siya kahit pagod nang maalala ang success ng event sa gabing iyon na muntik nang mapurnada kung hindi pa sa initiative ni Gina, ang head ng production team ay siguradong hindi may feature ang mga designs niya. Sigurado niyang plinano talaga iyon ni Heather. Napakunot noo siya nang maalala ang babae. Bigla ay nakadama siya ng galit nang maalala ang ginawa nito. Huminga siya ng malalim nang biglang bumilis ang pintig ng puso sa galit na nararamdaman. Isipin mo na lang na blessing in disguise ang ginawa ni Heather, singit ng utak niya para kumalma siya. Bigla ay bumangon siya. Kailangan niyang uminom ng tubig para pakalmayan ang sarili dahil parang hinihingal na siya. Dahan-dahan lang ang pagbukas niya ng pinto. Sumilip pa siya sa labas para siguraduhin wala si Zion at nasa loob ng kwarto nito. Ni hindi nga niya alam kung nasaan ang kwarto nito. Napatingin pa muna siya sa sarili bago lumabas. Hindi pwedeng makita siya ni Zion sa ayos niya. Ang malaking shirt nito ay hanggang tuhod niya at wala siyang suot na bra. Dahil mahaba ang shirt nito ay magmumukhang wala siyang ibang suot sa ibaba kahit naman suot niya ang maluwang na boxers nito na nakatali. Muli ay hinwokan niya ang tali sa gilid para masigurong maayos pa rin ang pagkakatali nang hindi maubad ang boxers. Nang walang makita sa labas at walang ibang naririnig ay lumabas na siya ng kwarto. Dahan-dahan pa rin niyang isinara ang pinto para gumawa ng ingay. Mahihina lang din ang mga hakbang niya nang pababa na siya ng hagdanan. Hindi naman siya nahirapang hanapin ang kusina sa baba kahit malaki ang bahay na iyon. Hindi na niya binuksan ang ilaw at dumiretso na sa ref. Ang tanging ilaw sa ref ang nagsisilbi niyang liwanag habang kumukuha ng tubig sa loob noon. Mabuti na lang at puno iyon ng mineral water kaya't kumuha na siya ng isang bote. Isinara niya ang ref kaya't dumilim muli. Humarap muna siya at bahagyang sumandal sa ref nang buksan ang bote ng tubig. Nilagok niya iyon na para bang uhaw na uhaw. Nang ibaba niya ang bote ay nangalahati ang laman noon. Can't sleep. Muntik pa siyang mapasigaw sa gulat nang biglang may nagsalita. Pagkarinig noon ay biglang lumiwanag sa kusina. Napakurap-kurap pa ang mga mata niya sa biglang liwanag na iyon. Nang may buka na ng maayos ang mga mata ay nakita niya si Zion na may hawak na baso ng whiskey. Tinitigan nito ang kabuuan niya bago tinungga ng diretsahan ang laman ng baso. Nasa mesa naman sa loob ng kusina ang malaking bote ng whiskey na nabawasan na. Kanina pa ba ito naroon? Nauhaw ako kaya't bumaba ako rito. Sagot niya, naibaba na nito sa mesa ang basong hawak pero hindi nito inaalis ang mga mata sa kanya. Muli ay naglakbay iyon sa kabuuan niya. Sa kanya naalala ang suot. Mabilis na pinagsalikop niya ang mga braso sa may dibdib niya. Wala siyang suot na bra at kaninang tiningnan niya ang sarili sa salamin ay alam niyang bumabakat ang pases niya. Nang mapatingin naman siya sa ibaba ng katawan ay naka-expose naman masyado ang mga binti niya nang tumaas ang shirt na suot. I've seen more than that, Jenna, I've even tasted them. Parang walang anumang sabi nito na nagsalin uli ng whiskey sa baso. Pinamulahanan siya ng mukha. Parang nainsulto siya sa paraan ng pagkakasabi nito na parang wala na rito ang makita ang nakabakat niyang pases, dahil sanay na itong makakita ng higit pa dun, ipinagmamalaki pa talaga nito yun. Tasted, natikman. Alam niyang masyadong oo ang pagkakatranslate ng utak niya at nagiging iba ang dating noon sa kanya pero naiinis pa rin siya sa sinabi nito. Inalis niya ang mga brasong itinakip sa may dibdib at nakataas noong lumapit dito. Kung wala lang dito ang nakita, dapat ay umakto rin siyang wala lang din sa kanya iyon. Ikaw, bakit hindi ka pa natulog? And why are you drinking alone in the dark? Lakas loob na tanong niya. Nakabihis na rin ito dahil naka-white sando lang ito at boxers. Hindi niya kasi makita ang suot nito sa ibaba dahil natatakpan ng mesa. Imbes na umakyat uli sa itaas ay umupo siya sa kaharap na upuan. Parang hindi yata tubig ang hinahanap ng lalamunan niya. Walang sabi-sabi na kinuha niya ang basong sinalina nito saka mabilis na nilagok yun. Muntik pa siyang masamid nang dumaan ang init ng likido sa lalarnunan. Hindi may pinta ang mukha niya nang may baba ang baso. What's his name?
Napakunot noo siya sa tanong na iyon. Umupo na rin si Zian uli nang itanong iyon. Ha? Nalilitong bilang niya rito. Xavier's father, what's his name? Nagsalin itong muli sa baso sa kanilagok ang laman pagkatanong noon. Bigla ay parang nanunuyo na naman ang lalamunan niya. Naglagay uli sa baso si Zian sa kabinigay sa kanya. Agad na tinanggap niya iyon at tinungga. Hindi inaalis ni Zian ang mga mata sa kanya. Why? Ipapaimbestiga mo ba uli? Pinilit niyang magbiro kahit seryoso ang mukha nito. I tried pero wala silang mahanap na lalaki sa buhay mo bago si Xavier. Diretsyong sagot nito na hindi na ikinila ang pagpapakalkal nga sa buhay niya. Inis na tiningnan niya ito sa mukha, then try harder. Siya na ang naglagay ng whiskey sa baso para tanggin. Bago pa niya makuha ang basong may laman ay pinigilan na nito ang kamay niya. That's enough. Hayaan mo ako, Zian. We need to celebrate, right? Nagsimula nang uminit ang buong mukha niya dahil sa nainom. Matamang tumitig ito sa kanya habang inilayo ang baso sa kamay niya. What would you do if nabuntis kita the last time we had, since you want to refer to it as just like you've said? Babalik ka pa rin sa gagong ex mo kung nabuntis kita. You know my answer to that if ako ang tatanungin mo. Nabuntis? Sinong nabuntis? Naguguluhang tanong ng isip niya. I did not withdraw it the last time, Jenna. Ipinutok ko lahat sa loob mo, you forgot. Ito ang tumungga sa basong may laman habang nanatiling nakatitig sa kanya. Ni hindi yun pumasok sa utak niya. Para kasi siyang lutang noong huling beses na inangkin siya nito. Akala niya kasi noong una ay nanaginip lang siya. Napakurap-kurap siyang muli. It was just once, Zian. Hindi naman siguro makakabuo agad ang isang beses, hindi tumitinging sabi niya rito. Really, si Xavier ay nabuo sa isang beses lang, kulit ng utak niya. Ipinilig niya ang ulo para alisin iyon sa isip. You know that there's a big chance, babe. Tumayo siya agad na gumawa pa ng ingay ng may tulak sa likod ang upuan. Muntik pa siyang maliyo. I'll go back to my room now. Bago pa siya makaalis ay pinigil ni Zian ang isang karne niya. Ngayon pa lang ay palayasin mo na sa buhay mo ang gagong yun or I'll be the one to do it. Inis na pumiksi siya. You don't own me, Zian. Huwag mo akong pakialaman kung in love pa rin ako sa isang gago. Dahil pa rin ba ito sa lintek na, utang na loob, na iyan? Please lang, once na bumalik kami ng UK, tantanan ninyo na kami ng anak ko. Huwag ninyo nang ipagpilitang bayaran ang utang na loob ninyo sa ina ko dahil mas ginugulo ninyo lang ang buhay namin ng anak ko. Pagkasabi noon ay nagmamadaling umalis na siya sa harap nito. What? Babalik kayo ng UK? Iyon lang yata ang tumatak sa utak ni Zian sa lahat ng sinabi niya. Napatigil siya sa paglakad at nilingan ito. Yes. Kasama ang ama ni Xavier. Napatimbagang ito nang itanong iyon. Yes, mabilis na tugon niya. Biglang nakita niya ang galit sa mukha nito habang malalaki ang mga hakbang na lumapit sa kanya. Don't make a fool of yourself, Jenna. Bakit mo babalikan ang taong inabandona kayo ng ilang taon? Mahina man ang pagkakasabi noon ay dinag niya ang pagtatadyes ng mga bagang nito, ngunit hindi siya natinag. Bagkus ay mas nagalit siya sa panghihimasok nito sa desisyon niya kahit alam niyang hindi naman iyon totoo. Bakit mo babalikan ang isang taong nilayasan ka bago pa ang kasal ninyo? Bigla itong natigilan sa tanong niya. Right. Hindi niya naman pala kagustuhang layasan ka, di ba? She was blackmailed by your lola, and she had no choice. And now she's back and you knew the reason why she left. You wholeheartedly accepted her again. So stop lecturing me, Zian, kung bakit ko babalikan ang taong tumalikod na dati because you're doing the same thing. Kumawala na ang tinitimpi niyang galit. Wala na siyang pakialam kung magtataka ito kung paano niya nalaman ang lahat. Iglap na nagiba agad ang ekspresyon ng mukha nito. Biglang lamambot yun habang nanatiling nakatitig sa kanya. Who told you that? It doesn't matter kung paano ko nalaman. Who told you that I'm getting back with Heather? Agad na putol nito sa kanya. Again, it doesn't matter kung paano ko nalaman. And by the way, you can publicly announce again your engagement to her once I'm out of the picture. It's a good thing you already gave her the ring. Hindi niya alam kung paano niya iyon nasabi ng tuloy-tuloy na hindi man lang pumiyok ang boses. What ring?
Kunot noong tanong nito. The one she obviously showed earlier, the ring with that heart, I didn't give her that ring. You see, she's a model of the jewelry store who made that ring. She probably got that from them because she was modeling the same exact design. Anyway, I don't want us to talk about Heather because we are not getting back together, Jenna. Siya naman ang natigilan. Hindi niya mapigilan ang biglang saya na naramdaman dahil sa pagkumpirma nito na hindi ito nakipagbalikan sa babae. Hindi niya pinahalata ang naramdaman. Well, buhay mo naman iyan, Zian. I really don't care kung nagkabalikan kayo or what. Aakyat na ako sa itaas, kunwari ay walang anumang sabi niya saka tumalikod dito. Bigla rin naman siyang tumigil sa paghakbang. Shit, mahinang sambit niya saka mabilis na pumihil ang isang kamay sa gilid kung saan nakabuhol ang boxers na suot. Natanggal kasi ang pagkakabuhol noon at bababa na sana ang suot na boxers kung hindi maagap na napigilan ng kamay niya. Why? What happened? Worried na tanong ni Zian nang mapansin siya. Natatakot naman siyang kumilos dahil baka nga tuluyang mahulog sa paanan niya ang boxers. Wala pa naman siyang ibang suot pang ibaba maliban doon. May masakit ba rito? Napapitlag siya nang biglang hinawakan din ni Zian ang bahaging hinahawakan niya. Sa gulat niya ay naalis niya ang kamay doon kaya tuluyang nabitawan ang ipit ng buhol. Naramdaman niya ang pagbaba ng boxers nito kaya't bago pa man iyon mahulog sa sahig ay kusa na niyang hinubad iyon nang nasa tuhod na niya. What are you doing? Gulat na tanong ni Zian. Nang nasa kamay na niya ang boxers nito, at para pagtakpan ang pagkapahiya ay padaskol na hinampos niya ang kamay na may hawak ng boxers sa dibdib nito. Do you really think your boxers will fit me? Tinakpan niya ng inis ang pagkapahiya kahit darma niya ang pag-iinit ng mukha. Napayuko si Zian sa kamay niya saka kinuha ang hawak niya. Maya-maya ay tumitig ito sa kanya na may panunukso na ang mga mata. So you have nothing underneath that big shirt now? Muntik pa siyang mapasinghap sa tono ng boses nito na halos pabulong. Let me confirm that myself. Pagkasabi noon ay basta na lang itinapon ni Zian ang hawak na boxers saka mabilis na damako ang isang kamay nito sa legs niya. Ipinasok nito iyon sa laylayan ng shirt na suot niya. Naglakbay iyon paitaas sa gitna ng mga hita niya. Zian. Pasinghap na sigaw niya sa pangalan nito saka mabilis na pinigilan ang kamay ng lalaki bago pa man iyon damako sa pinupuntirya nitong hawakan. Hindi naghihiwalay ang nagbabagang mga mata nila. I really don't want to believe you're still in love with that jerk, Jenna. Not when you have that fire in your eyes every time I touch you. Paanas na sambit nito na unti-unti nang inilapit ang mukha sa kanya. Gusto niyang umiwas pero imbes na gawin iyon ay kusang umawang ang bibig niya na parang sabik na hinihintay ang paglapat ng mga labi nito sa kanya. Kusa nang bumitiw ang kamay niya na pumipigil kanina. Lumipat iyon sa dibdib nito. Maagap namang kumilos ang malayang kamay ni Zian at itinuloy ang gagawin sana kanina. Malakas na napasinghap siya ng damako na nga ang isang kamay nito sa pagkababae niya na wala ni anumang saplot sa ibaba, napapikit siya ng salatin nito ang hiwang unti-unti nang bumabasa. Zian, pongol na sambit niya sa pangalan nito. I will make sure to make you unlove that good-for-nothing jerk, Jenna. Pabulong na sabi nito sa kamabilis na sinakop ng bibig ang mga labi niya. Agad na kumunyapit ang dalawang kamay niya sa leeg nito. Mainit na sinalubong ang ayla nitong agad na pumasok sa bibig niya. Ang isang kamay nitong sumasalat sa pagkababae niya ay mas naging mapangahas. Ipinasok niya ang isang kamay sa loob at mabilis na sumalubong sa kanya ang tigas na alaga nito. Tila napapasong aalisin niya sana ang kamay pero pinigilan iyon ni Zian. Feel me, babe. Magkahinang ang mga mata nila nang sabihin nito iyon. Hindi may kakaila ang pagnanasang lumulukob sa kanila. Sinunod niya ang gusto nito. Dinakma niya ang naghuhumindig na pagkalalaki nito. Sa ginawa niyang iyon ay dumakma naman ang dalawang kamay ni Zian sa malulusog niyang dibdib. Sabay silang napaungol sa sensasyong pinapadama nila sa isa't isa. Chapter 32. Hinayla siya ni Zian pabalik sa mesa. Naramdaman na lang niyang umangat ang katawan niya nang kargahin siya ni Zian para mapaupo sa itaas ng mahabang mesa sa kusina.
Dahil wala na siyang ibang saplot ay ramdam niya agad ang malamig na marmol na mesa ng lam-apat ang puwet niya doon. Agad namang napalitan ng init iyon nang maramdaman ang bibig ni Zion sa leeg niya. Dinidilaan siya nito pababa hanggang sa ako ang mainit na mga labi nito sa isang dibdib niya. Malayang pinaglaruan ng dila nito ang naninigas na niyang gabang ang isang kamay ay lumalamas sa isa pa niyang dibdib. Napadaing siya habang napapatingala habang ginugulo na ng mga daliri niya ang buhok ni Zion. Automatikong naghiwalay ang mga hita niya upang bigyang daan ang isang kamay nito sa paglakbay papunta sa kasalanan niya. Hindi na niya napigilan ang malakas na ungol na kumawala sa bibig niya nang masuyong dinadama ng hintuturo nito ang pisngi malapit sa hiwa niya na parabang minamasahe iyon. Napatingin siya rito nang iniluwa ng bibig nito sa wakas ang kanina pa nilalawayang kwebo niya nagkatitigan sila saglit na parehong may pagnanasa sa mga mata. Napapikit siyang muli nang lumipat sa isang dibdib niya ang bibig nito at sinuso siya roon. Hindi naman tumitigil sa kakadaman ng Nagel Alawa na niyang pagkababae ang isang kamay nito. Hindi na niya alintana ang sunod-sunod na daing sa kapangahasan ni Zion dahil wala rin namang ibang makakarinig sa maiinit na ungol niya dahil walang ibang tao sa bahay nito saka lang siya nakahinga ng maayos nang tigilan na nito ang isang dibdib niya. Pinahiga nito ang kalahating katawan niya sa nesa habang nakalaylay pa rin ang dalawang paa niya. Damako ang bibig nito sa bandang tiyan niya. Agad na inilabas nitong muli ang mainit at namamasang dila nito para maglakbay sa katawan niya. Pababa ng pababa ang paraan ng pagdila nito sa kanya hanggang damako sa puso niya. Panipik. Zion, impit niya kasabay ng pagkagat sa ibabang labi niya nang maisip ang susunod na destinasyon ng dila nito. Tumigil saglit si Zion para lang ilagay ang mga binti niya sa magkabilang balikat nito. Napaangat ang ulo niya para tingnan ito. Nakita nga niyang nakayuko na ito sa gitna ng mga hita niya. Napakapit siya sa magkabilang gilid ng mesa nang maramdaman ang basang dila ng lalaki sa pinakahiwa niya. Parang gusto niyang panawan ng ulirat sa tindi ng pinarones nito sa kanya. Nagsimula na nitong dilaan ang basang hiwa niya na parabang dumidila ng melted ice cream sa isang cone. Napapaliyad ang katawan niya habang humihigpit ang kapit sa mesa lalo pa at nagtaas baba na ang galaw ng dila nito. Pigil na pigil niya ang hininga ng patigasin nito ang dila sa katuluyang bumaon papasok sa loob. Zion, hindi na niya mapigil ang mapasigaw nang parabang inaangkin na siya ng dila nito. Ilang segundong tinutokso ng dila niya ang Nagel Alawa na niyang kweba. Hindi na gumagana ang utak niya. I thought we would never complicate things between us. Iyon na lang ang naisatinig niya dahil hindi pa rin naman siya nahimasmasa ng tuluyan sa sensasyong pinarones nito sa kanya. Hinawakan nito ang baba niya para magkasalubong muli ang tingin nila. Things change, Jenna, and I know you feel that too. Getting you pregnant is not complicating things, making you pregnant is making you mine. Inilapit pa nito ang bibig sa tenga niya at paanos na sinabi iyon. Anong ibig sabihin nito sa huling sinabi? Nag-uusap sila ni Patrick sa nakaschedule na meeting sa prospect clients nila nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Zion. Napakunot noo siya nang makita ang lalaki roon. Didn't you receive the schedule one sent you, Patrick? You are expected to be in the meeting an hour from now. Diretsyong si Patrick ang kinausap nito habang papalapit sa kanila. What meeting? The first meeting is at lunchtime, nagtatakarang sabi ni Patrick bago tiningnang muli ang schedule sa laptop. Tatawagan sana nito ang bagong hire na secretary nito nang nagsalitang muli si Zion. I'm referring to AXA Steel Company. From now on you will temporarily manage AXA. Nagulat pa siya nang lumait si Zion sa kanya at yumuko para halikan siya sa labi ng mabilis. Morning, babe, bati nito na parang normal lang ang ginawa nito. Tumikim si Patrick nang makita ang paghalik ni Zion sa kanya. Hindi naman siya nakaimik sa kabiglaan. So you're back here in Glamour? Tanong ni Patrick. Yes. Go now at baka malate ka pa sa meeting, taboy ni Zion rito. Napakarmot pa sa ulo si Patrick nang tumayo. Gusto mo lang yatang bakuran itong si Jenna kaya di ka mapalagay at bumalik uli rito. Panunokso nito. Tumingin sa kanya si Zion bago umupo. Bakit? May lumalapit ba? Tanong nito kay Patrick na hindi inaalis ang mga mata sa kanya. Napalatak si Patrick sa katinapik sa balikat si Zion. Set your wedding date? Whose? So you'll have your peace of mind?
Saka tumingin sa kanya si Patrick at kinindatan siya bago humakbang papunta sa pinto. "Leave you in the hands of your jealous fiancé, Jenna," pahabol na tukso ni Patrick bago tuluyang lumabas ng pinto nang maiwan silang dalawa ni Zian sa loob ng opisina nito ay mataman itong tumitig sa kanya. Sinadya niya namang huwag tumingin dito at itinuon lang ang pansin sa schedule ng mga meeting sa araw na iyon. "Please tell me his name, Jenna," biglang nagsalita ito. Kunot noong napatingin siya rito. Bago pa niya linawin kung kaninong pangalan ang hinihingi nito ay hagsalitang muli si Zian. "Xavier's father, tell me his name." Muntik pang umikot ang mga mata niya. Ilang beses ba nitong tatanungin sa kanya ang pangalan ng lalaking na hindi niya nakita ang mukha? Huminga ito ng malalim nang hindi niya sagutin ang tanong nito. "Did he still contact you? When was the last time you spoke with him? I want to talk to him." Nantaman, napatitig siya sa mukha nito. Kitang-kita niya ang desperasyon nitong malaman ang tungkol sa ana ni Xavier. Ano na ba ang habol nito sa kanya? Ni hindi niya alam paano daminin dito kung ano ang pinagdaanan niya bago nabuo si Xavier. Sasabihin niya lang iyon kung sasabihin nito kung ano haan's plano nito sa kanilang dalawa. Hindi pa man niya naibuka ang bibig ay may kumatok sa pinto. "Come in," sagot ni Zian. Bumukas ang pinto at pernasok ang dalawang lalaking may mga bitbit na bouquet ng mga bulaklak. "Miss Jenna Alegria po, sir." Tumayo si Zian sa kakinuha ang isa sa mga bouquet na bitbit ng lalaki. "For you, babe." Hindi ito ngumingiti pero nanunuot ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Nagtataka man ay kinuha niya ang inabot nitong bulaklak. Itinuro ni Zian ang sliding door papuntang opisina niya para ipalagay sa mesa niya ang iba pang bitbit ng dalawang lalaki. Tumayo siya nang hindi na bumalik sa upuan nito si Zian. "Thanks pero para saan ito?" Imbes na sagutin siya nito ay bigla na lang siya nitong hinalikan sa bibig. Hindi nito sinagot ang tanong niya kahit na nang bitawan na nito ang mga labi niya. Sa buong araw ay magkasana sila ni Zian. Kasama siya nito sa lahat ng client meetings. Kahit nang pauwi na ay ito ang naghatid sa kanya at nanatili sa kondo nila hanggang sa Gum Abbey. Magdadalawang linggo na ganun lagi ang setup nila. Sa loob ng 2 linggo ay araw-araw itong may padalang mga bulaklak sa opisina niya. Hindi rin pwedeng hindi siya kasarna sa lahat ng meetings nito. Katatapos lang ng isang meeting nila sa bagong kliyente. Pinatawag ni Zian ang lahat ng mga empleyado sa loob ng malaking conference room. Hinawakan siya nito sa kamay at isinama sa gitna ng may inanunsyo ito. "I want to congratulate all of you for making the Fashion Gala Night a success. This is a long overdue thanks speech to all of you since we were busy with so many new clients who want to collaborate and invest with Glamour Fashion Philippines after they witnessed the magnificent creations of our designers." Nagpalakpakan ang lahat nang huminto ito saglit. "I'm really grateful for all your hard work. And of course, I am so proud of my fiancé karapatang ari is creations. I was not even aware that she could do the catwalk gracefully. By the way, I receive offers for Jenna to become the model of their designs after that." Nakangiting tumingin sa kanya si Zian. Nagulat siya sa sinabi nito. Hindi nga ilang beses na may kumukontak sa kanya para mag-alukang contract para maging model ng brands ng mga damit, jewelry at iba pa. Alinman sa mga ito ay wala siyang tinanggap, ngayon lang niya nalaman mula kay Zian na pati ito ay inaalok ng mga offers para sa kanya. "Actually, they just went to me when Jenna declined their offers, and I'm glad she did. Because the next time she walks down, it won't be on a fashion show runway but down the aisle of the church, walking toward me on our wedding day." Sa sinabing iyon ni Zian ay mas lalong lumakas ang palakpakan ng lahat. Napatitig siya rito. Totohanan na ba ang sa kanila? Kaya ba may pabulaklak ito araw-araw ay dahil nililigawan siya nito? Sumikdaw bigla ang dibdib niya. Hindi pa man niya nalinaw ang totoong habol ni Zian sa kanya ay nalakas ang kutob niya na katulad niya ay nahuhulog na rin ang loob nito sa kanya. Nang mapatingin ito sa kanya ay naghinang ang mga mata nila. Wala mang salita na kumumpirma ng totoong estado ng relasyon nila ay parehong nababasa nila sa mga mata nila ang kumpirmasyon ng mga puso nila. Pumisil ang kamay nitong may hawak sa isang kamay niya bago muling humarap sa lahat. "Because of the Fashion Gala's success, we will be having a celebration for that.
I know it will be another party. Who wants to complain? Glamour Fashion always wants to throw parties for people and events that we should be celebrating. The Thanksgiving party is on Saturday at 8 p.m. It will be held at the Escobar's Manor. I want to see all of you there. By the way, the face of Glamour Fashion Philippines, Heather Phillips, will also be there to give her special announcement. I want everyone to come and bring your family with you. See you all there. Masiglang anunsyo ni Zian. Napuno ng ingay ang loob ng conference room. Kitang-kita ang kasiyahan sa lahat ng mga empleyadong naruroon. Inakbayan siya ni Zian. Wala pa man itong inaamin ay nawala naman bigla ang mga agam-agam sa dibdib niya. Naparjeti na rin siya habang napasandal sa balikat nito habang kontentong nakatingin sa kasiyahan sa mukha ng mga empleyadong naruroon. Thanksgiving party na sa bahay sila ng ama niya at kanina pa nakahanda. Hindi niya alam kung bakit kakaiba ang nararamdaman niya sa gabing iyon. Para siyang excited na may halong hindi matukoy na darn-darnan. Si Arthur ang susando sa kanila dahil ang sabi ni Zian ay may aasikasuhin muna ito. Sasama rin sa kanila ang nodresta niyang si Zenaida at ang stepsister na si Amanda. Nagtaka pa nga siya nang malaman na sasama ang dalawa. Mas lalong ipinagtaka niya na parabang excited din si Amanda at parang masayang-masaya. Inayos niya muna uli ang ayos ng anak bago sila lumabas ng bahay. Nang makarating sila sa manor ng mga Escobar ay marami-tami na ring mga empleyado ng Glamour Fashion Philippines ang dumating agad na sinalubong sila ni Mrs. Conchita Escobar. Hindi rin may kakaila sa mukha nito ang kasiyahan, napaisip tuloy siya kung nagkaayos na ito at si Zian. I'm so happy to see you and your family, Jenna. I'm sorry at hindi ako nakadalo sa fashion gala but I've seen the video. I'm so proud of you and your works. Agad na salubong ng babae sa kanya habang yakap-yakap siya. Thank you, Mrs. Escobar. What Mrs. Escobar? You should start calling me Lola to lalo pa at ikakasal ka na this year sa apo ko. Mabilis na saway nito sa car na dagdagan o bawasan niya. This year. Pilit niyang inaalala kung nakapagsabi ba sila ni Zian ng estimated date ng kasal nila sa lola nito. Bumaling naman ito sa ama niya at binati ang pamilya niya kaya't nawala na sa isip niya ang sinabi ng matandang babae. Nakita pa niyang yumuko bahagya ang babae para halikan sa pisngi si Xavier nang magmano ang anak niya rito. Napalinga-linga siya at pilit hinahanap ng mata si Zian pero wala ito. Don't worry, Zian will be here in a minute. He is really busy preparing this party for you, bulong ni Mrs. Conchita nang mapansing may hinahanap siya. Bahagyang namula ang pisngi niya dahil sa pagiging obvious ng kilos niya. Eormi, napakunot noon na lang din siya sa sinabi nito. Ang alam niya ay para sa lahat ang Thanksgiving party na iyon at hindi lang para sa kanya. Ngumiti lang ito na parabang may sekreto itong nalalanan. Oh, here he comes, biglang sabi nito na nakatingin sa bandang likod niya. Napalingon siya at nakita nga niya ang gwapong-gwapong si Zian. Ewan niya pero kakaiba ang dating nito sa kanya sa gabing iyon. Mukhang pinaghahandaan nga nitong mabuti ang party. Hindi rin inaalis ni Zian ang mga notes sa kanya habang naglalakad palapit sa kanila. Nabigla pa siya nang halikan siya nito nang mabilis sa mga labi sa harap ng lahat. Hindi na lang din siya umimik lalo pa at nakita niya ang panunukso sa mga mata ng ama at lola ng lalaki. Hindi naman nakatakas sa paningin niya ang pagsimangot ni Zenaida habang si Amanda naman ay ngumisi lang na parabang nakakaloko. Kinarga ni Zian si Xavier sabay bati sa pamilya niya. Lahat ng pamilya niya ay may nakahandang upuan sa harap na parang ginawang stage. Kasama nila pati si Mrs. Conchita. Pinaupo lang sila ni Zian doon at nagpaalam uli dahil may inaasikaso pa. Mukhang busy talaga ito sa personal na paghahanda ng party na iyon. Eksaktong 8:00 ay napuno na ang balwagara dagdagan o bawasan ng manor ng pamilya ni Zian. Saka ito bumalik sa pwesto nila at umupo sa tabi niya. May pumunta na 2 host sa gitna at nagsimula ng I welcome ang lahat. Tinawag ng mga ito si Zian at Mrs. Conchita para magsalita sa harap. Habang nagsasalita ang dalawa ay hindi na naaalis sa mga labi niya ang ngiti lalo pa at habang nagbibigay ng speech si Zian ay lumilingon ito sa kanila. Napalis ang ngiti niya nang damako ang mga mata sa entrance. Napalingon din ang lahat sa kararating lang na si Heather.
Nakapagtataka ang ayos nito dahil nakasuot lang ito ng blouse at maong na pantalon. Gayunpaman ay maganda pa rin naman ito kahit hindi ito nakaposture sa gabing iyon. Natigil din si Mrs. Conchita sa pagsasalita sa gitna ng parang sinadya pa ng babae na maglakad na para bang rumarampa pa rin papunta sa harap. Nang makaabot doon ay kinuha nito ang mic ng isang host. "Am I late?" Pabirong sabi nito sa lahat. "Sorry at hindi man lang ako nakapag-ayos talaga but you won't mind, right, Mrs. Escobar?" Matamang tiningnan muna ng matanda si Heather bago sumagot. "It's okay, Heather. After all, this party is not for you," maanghang na sagot ng matanda. Biglang napalis ang ngiti sa mga labi ni Heather pero dagli rin namang bumalik iyon. "Is the area seat intended for me there or the stage is specifically for Jenna and her family?" Habang tinatanong iyon ay hindi pa rin nawawala ang ngiti nito. Mabilis na may lumapit na isang staff ang nagdala ng isa pang upuan at inilagay sa harap. "Thank you," maagap na sabi ni Heather saka ibinalik na ang mic sa host na napatulala sa eksena sa harap. Umupo agad doon ang babae nang nakadekwatro pa saka tumingin sa kanya. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinalibutan sa klase ng tinging ibinigay nito sa kanya. "Alright, let's welcome Miss Heather Phillips, the face of Glamour Fashion Philippines." Agad na nagsalita ang isang host para maputol ang kakaibang tensyon sa paligid. Nagpalakpakan naman ang lahat kahit parang nagtataka sa eksenang nasaksihan din ng mga ito. Nang mapatingin siya kay Zian ay biglang sumeryoso ang mukha ng lalaki at hindi niya nababasa ang ekspresyon sa mukha nito. Tinapos na agad ni Mrs. Conchita ang speech nito na halatang nawala sa mood. Nang makabalik na ang dalawa sa upuan nila ay pumalit na ang mga host sa gitna. May mga intermission numbers at pag-give-away ang kumpanya kaya't minuling nanembalik ang sigla sa event na iyon. Si Heather naman ay tinawag ang isang waiter at nanghingi ng isang baso ng champagne. "What's with her?" Naguguluhang tanong ng utak niya habang hindi inaalis ang tingin sa babae. Si Zian naman na nasa tabi niya ay walang kaimik-imik pero bigla ay kinuha nito ang isang kamay niya at hinawakan iyon ng mahigpit. Napatingin siya sa mukha nito. Nanatiling nakatutok ang mga mata ni Zian sa harap habang nagkakasihar ng lahat ng mga empleyado sa mga dinidistribute na iba't ibang klaseng giveaways ng kumpanya. Nang sa wakas ay mabigyan na ang lahat ay muling tinawag ng host si Zian sa harap. Tumayo si Zian saka tiningnan siya habang hindi pa rin binibitiwan ang kamay niya. Terminayo na lang din siya. Kinuha ng mga staff ang upuan nila at nilagay sa harap. Kinuha rin ni Zian ang kamay ng anak niya. Sabay silang tatlo na pernantes sa harap. Pinaupo silang muli ni Zian sa upuan pero nasa pinakagitna na sila ni Xavier habang nakatayo si Zian sa harap nila. Nagtataka man kung anong gimmick na iyon pero hinintay na lang din niya ang susunod na sasabihin ni Zian. "I would like to thank all of you for attending. This event is a token of appreciation for all your hard work. Even though Glamour Fashion is still new in the Philippines, I already consider the company a huge success because of you. The giveaways we provided are just one way of showing our gratitude to you. And that's not all. Aside from those giveaways, all of you will receive a bonus even though Christmas is still far away. That bonus will be sent to your accounts before the night ends." Sa sinabing iyon ni Zian ay malakas ang naaseksyon ng hiyawan ng lahat na sinabayan nigpalakpakan. Pumalakpak na rin siya at naisisiyahan lalo pa at kitang-kita niya ang mga ngiti ng lahat. "And, I would like also to take this chance to announce to all of you that, wait. Before you announce anything, Zian, I have something to say to everyone as well." Lumapit si Heather sa kanila na hindi nila namalayang tumayo na pala at kinuha ang mic uli sa isang host. "Yes, Mrs. Conchita is right. This night is not for me. This will be your most memorable night, Jenna. I'm glad you brought your family here with you to witness this night." Napalunok siya. Bigla ang malakas na kabog ng dibdib niya habang napatitig kay Heather na hindi rin inaalis ang tingin sa kanya. Chapter 33. This is a family matter, by the way.
However, I also want to take this opportunity to explain my side regarding why I suddenly left before my wedding with Zion. I have already explained my side to Zion, but I also want everyone to know the real reason I had to leave, even though I love Zion so much and have dreamed of nothing else but marrying him. Tumahimik ang lahat at matamang nakikinig kay Heather. Sinenyasan ni Zion si Arthur kaya't mabilis na lumapit ang lalaki sa harap. May ibinulong si Zion dito saka tumanggo-tango ang lalaki. Agad na lumapit si Arthur sa kanila. Kukunin ko muna si Xavier at ipapasyal sa labas, makahulog ang sabi ni Arthur sa kanya. Nakuha niya naman agad ang gustong gawin nito. Iniiwas nito ang anak niya sa kung anumang tensyon na sinamyalan ni Heather. Tumanggo siya sa kabamaling sa anak na naguguluhan ang mukha. You might get bored with their speech, so Tito Arthur here will drive you around first, okay? Sabi niya sa anak. Tumayo naman si Xavier sa katumango. Hinawakan ito sa kamay ng nakangiting si Arthur para hindi mabalata ng anak ang nangyayari sa paligid. Sinundan niya ng tingin ang dalawa. What's happening, Jenna? Worried na tanong ng ama niya na nasa tabi niya. Bago pa siya nakasagot ay lumapit si Mrs. Conchita kay Heather. Heather, that was all in the past. Ikakasal na si Zion kay Jenna, so you need to move on. Why? Natatakot ka bang malaman ng lahat na ikaw ang dahilan kung bakit ko nilayasan si Zion? Sa sinabi ng babae ay napasinghap ang halos lahat. Yes, you heard it right. Mrs. Conchita offered me millions to leave his grandson. When I declined, she then blackmailed me. Gusto na sana niyang takasan ang eksenang iyon pero hindi niya maiwan si Zion na sa ngayon ay tahimik na nakatayo habang nakakuyom ang mga palad. Tatayo na sana siya para lapitan si Zion pero lumapit ito kay Heather. Heather, you might have drunk too much already before you got here. Narinig pa niyang sabi ni Zion. No, I'm not drunk. It's my right to share my side of the story. I want everyone to know that I didn't disappear before the wedding because I didn't love you. I was a victim too. I decided to return to the Philippines to explain everything to you, but I found out that you're already engaged. Hindi na umimik si Zion at hinayaan na lang ang babae dahil parang ayaw nga nitong papihil. Si Mrs. Conchita ay sumenyas na sa mga tauhan nito pero agad na nagsalitang muli si Heather bago pa makalapit ang mga guards dito. Don't stop me from telling the truth, Mrs. Escobar. Are you afraid that everyone will find out how you manipulate your grandson? Even now, you still want everything to go your way. You want Zion to marry Jenna because of your undying gratitude to her deceased mother for saving Zion during the accident. Yes, everyone, they're not engaged because they love each other. Did you also wonder why Zion suddenly introduced a child he supposedly kept hidden for years? It's because Jenna's child is not his. Heather, malakas ang boses ni Zion na kinuha na ang mic rito. Bigla siyang napalingon sa ama niya na hindi inaalis ang tingin kay Heather. Sorry for everything, it seems Heather had a few drinks before coming here. She doesn't know what she's saying anymore. Mabilis na sumingit si Mrs. Conchita na may hawak na ring mic. Hindi naman napigilan ng sinabi nito ang bulong-bulungan ng mga dumalo. Even though I've been drinking, I know what I'm saying, you want a proof. Pagkasabi noon ay turn engine ito sa banda nila, specifically kay Amanda na tumayo na. Saka lang niya napansin ang envelope na hawak ng stepsister niya na bitbit nito nang lumapit kay Heather. Tumikim muna si Amanda bago nagsalita. I'm sorry sa abala sa party na ito pero gusto ko lang din matudukan ang pagkukunwari at panlolokong ginawa ng kapatid kong si Jenna sa ama namin, di dad. Hindi niya inaalis ang tingin sa arma habang mahigpit ang hawak sa isang kamay nito. Let me listen to what Amanda is trying to say sa kakamagpaliwanag sa akin, biglang putol ng arna niya sa sasabihin niya na hindi man lang tumingin sa kanya. Kalmado man ang boses nito ay ramdam niya ang nagbabadyang emosyon doon. Si Zion ay napatingin sa kanya na nag-aalala rin ang mukha. This envelope contains the DNA test results for Zion and Xavier's paternity. We also have a video showing how we collected their samples for the test, in case anyone asks how we obtained their DNA.
Itinaas pa ni Amanda ang envelope na hawak habang nagsasalita. Gusto niyang hilin palabas ang ama. Natatakot siya sa maaaring mangyari rito. Wala siyang pakialam kung mapahiya man siya dahil mas nag-aalala siya para sa ama. The envelope is still sealed. We haven't seen the results yet because we want my dad to be the one to open it. This is to ensure that you won't think we tampered with the results. The test was conducted by the most trusted company in DNA testing. If you have any doubts, we've authorized them to confirm the results with you. Dugtong pa ni Amanda. Bumaling ang tingin ni Amanda sa kanya at nakita niya ang kunyari malungkot na mukha nito. Sorry, sis, if I have to do this. Alam niyang deep inside ay kabaliktaran ng emosyon nito ang totoong nararamdaman ng stepsister niya. Nagngangalit na ang pakiramdam niya pero kailangan niyang nagpigil para sa Arna. Panahon na din yata siguro na malaman ng ama niya ang totoo dahil wala na rin silang choice. Kailangan lang niyang siguraduhing nasa tabi siya nito para maagapan kung ano man ang kahihinatnan ng magiging reaksyon nito. Dad, this is for your own sake, kaya ko ito ginawa. This is the second time na sinaktan uli kayo ni Jenna ng ganito. Halos mangiyak-ngiyak pa kunwari ang boses at mukha ni Amanda nang lumapit sa ama niya para ibigay ang envelope dito. Nakita niya ang panganganig ng kamay ng ama nang kunin ang envelope. Di dad, wala siyang ibang masabi. Mahigpit na pumisil ang kamay niya sa palad nito. Hindi siya nilingan ng ama. Bago pa mabuksan ng ama ang envelope ay biglang nag-play ang projector sa pinakagitna. Napatingin silang lahat dito. Naitakip niya sa bibig ang isang kamay nang makita ang picture na lumabas. Sinadyang pinalabo ang kahabdan ng babaeng nasa larawan kaya't walang makikitang maseselang bahagi ng katawan nito kundi ang lantad na balikat larn. Sa harap ng babaeng nasa karna ay isang lalaking walang darnit pang itaas na nakatalikod sa kamera. Base sa larawan ay malalaman agad na kagagaling lang sa isang intimate moment ang dalawa. Kusang tumulo ang mga luha niya nang makilala ang babaeng andon kahit hindi naman aninag ang mukha. Isa iyon sa mga larawan niya noong gabing ayaw na niyang balikan, hindi niya alam kung paanong nakunan pa rin sila ng larawan kahit madilim ang kwartong iyon. Mukhang pinaghandarn talaga ang kamera na nasa kwarto na iyon kaya't nakahanda ang kamera na pwedeng makakuha ng pictures kahit madilim. Automatikong napatingin siya kay Zian. Hindi ito kumikilos habang nakatitig sa malaking larawan na ipinapakita ng projector. Sana panawan na lang siya ng ulirat para takasan ang sandaling iyon. Parang bumalik ang lahat ng naramdaman niya noong gabing lumabas siya ng kwarto na sira na ang pagkababae. Mas lalong, lumakas ang bulungan na mga dumalo. Nag-aalalang nilingan niya ang ama. Mahigpit ang pagkakalhawak nito sa envelope na inabot kanina ni Amanda. Si Zian ay kinausap saglit si Mrs. Conchita pero umiling-iling lang ang matanda. Sa tingin niya ay gusto ni Zian na paalisan muna ang lola nito dun para huwag nitong masaksihan ang gulong nagaganap. Nang hindi nga makumbinsi ang matandang babae ay inalalayan na lang, ito ni Zian na bumalik sa upuan nito. Si Zenaida naman ay nahuli niyang tahimik na napapangiti. Hindi man lang ito kakitaan ng pag-aalala sa kalagayan ng ama niya. Pinisil niyang muli ng mahigpit ang kamay ng ama. Let me handle this, Dad. Tinatigan na niya ang loob niya saka siya tumayo. Lumapit siya sa kinatatayuan ni Zian pero naglagay din ng konting distansya sa pagitan nila. Hindi niya kasi alam kung ano ang tumatakbo sa isip nito habang titig na titig sa larawan sa projector. Hindi niya alam kung paano ito haharapin pagkatapos ng gabing iyon pero kailangan niyang umaktong matatag muna para sa ama niya. Kumuha siya ng mic. Gusto niyang marinig ng lahat ang anumang sasabihin niya. Nag-echo pa muna ang mic bago siya nakapagsalita kaya't napalingon si Zian sa kinatatayuan niya. Hindi yata nito namalayan ang paglapit niya. Nagsalubong ang mga mata Ayla. Natigilan siya sa damdinang nakapaloob sa mga mata nito. It was you all along, mahinang sabi nito na siya lang ang nakarinig. Hindi niya alam kung anong ibig nitong sabihin sa sinabi nito. I'm going to explain to you everything that really happened in that picture, Zian. Sinigurado niyang si Zian lang din ang makakarinig noon. Nakita niya uli ang kakaibang ekspresyon nito saka ito napailing-iling, na bigla na lang siya nang bigla siyang yakapin nito sa harap ng lahat. Mahigpit na mahigpit ang yakap nito na parang ayaw na siyang bitiwan. Nagtataka man sa ikinilos ni Zian ay yamakap na rin siya sa lalaki.
Gusto niyang umamo ng lakas dito. Dinag nila ang gulat din na reaksyon ng mga tao roon. Well, what a romantic scene, but nagtataka ba kayo kung sino ang mga nasa larawan? That woman there is my beautiful stepsister, Jenna. This picture was taken 6 years ago in a room of a cheap inn that served as a meeting place for prostitutes and addicts. Jenna was there with this guy as her client. Bigla na lang sumingit si Amanda. What? Why did she have to do that when your family is so well off? Saka lang niya narinig ang boses ni Heather na alam niyang nagkukunwaring no, eyan lang din ito nalarman ang tungkol sa larawang iyon. Alam niyang magkasabwat ang dalawa at plano na ng mga ito ang pagpapahiya sa kanya sa gabing iyon. Muli ang anasan ng lahat. Kanina pa siya pinapahiya ni Amanda at Heather at kanina pa niya pinipilit harapin ang lahat sa kabila ng pagpapahiya ng mga ito. Saka lang siya binitiwan ni Zian. Nakita niya ang biglang pag-iba ng ekspresyon ng mukha nito. Seryosong-seryoso na iyon na parang nahaluan ng galit. Hinubad nito ang suot na coat sa kahinayaan na lang na mahulog sa sahig. Nang maalis ang coat ay isa-isa nitong tinanggal ang pagkakabutones ng naiwang suot na white long sleeves. Zian, what are you doing? Tumingin lang sa kanya si Zian pero patuloy ito sa pagtanggal ng mga butones. Nawala ang bulungan ng lahat at nagtatakang napatitig na lang din sa ginagawa ni Zian sa harap. Tumambad na sa car niya ang sexy na harap nito at ang nagyayabang na abs. Bigla itong tumalikod sa lahat at saka hinubad ng tuluyan ang polo. Kinuha ni Zian ang mic sa karmay niya. Look at the small birthmark on the left side of my back, then look at the same side of the man's back in the photo. Zoom in on that part of the photo. Sumunod naman ang kung sino mang nag-operate ng projector. Matagal na niyang napapansin ang balat nito sa likod sa tuwing may nangyayari sa kanila kaya't kahit hindi niya tingnan iyon ay alam niya kung ano ang tinutukoy nito. Kaya't diretso ang tingin niya sa malaking larawan na ipinapakita ng projector. Naka-zoom in na nga ang kaliwang parte ng likod nito sa itaas. In-adjust na rin ang brightness noon dahil hindi agad mapapansin ang balat na iyon kung hindi i-adjust. Nanlaki ang mga mata niya nang makita nga ang parehong balat ni Zian doon. Tiningnan niya ang balat sa likod nito para maniguro. Napasinghap siya sabay takip sa bibig ng makumpirma iyon. Paanong, whoever is behind this scandal and spreading malicious lies about Jenna, I will make sure you pay. I don't know how you got that intimate photo of us, but isang will also ensure you are held accountable for it. Kalmado ang boses nito pero halatang nakapaloob doon ang pagbabanta. Tahimik na isinuot nitong muli ang polo saka ibinutones iyon. Pinulot nito ang coat pero inilagay na lang iyon sa balikat. No, parang pakiramdam niya ay unti-unting namamaga ang ulo niya na para siyang naliliyo. Paanong may parehong balat si Zian at ang lalaking lumapastangan sa kanya? Hindi ba't bearang lalaki iyon? Kaya't hindi maaaring si Zian ang. Nang mapatingin si Zian sa kaya ay ando ng guilt sa mga mata nito. Umiling-iling siya. Ayaw tanggapin ng utak niya ang nakikitang parang kumpirmasyon galing dito. It didn't have anything to do with that picture, okay. I would know right away if that guy was Zian since we were in a relationship for years. Malalaman ko agad lalo na kung nakita ko ang balat na iyan sa likod niya. Anyway, Amanda and Chelsea just dragged me into this mess. Parang nagpapanik na sabi ni Heather. What? Ikaw ang kumontak sa akin para sa DNA, agad na sagot ni Amanda. Ang DNA. Saka lang niya naalala ang tungkol dun saka lang niya papaniwalaan ang mga natuklasan ngayong gabi kapag nalaman niya ang resulta ng DNA. Napatingin siya sa kinaroroonan ng ama nang mapansing tumayo ito. Bago pa siya makalapit dito ay nauna nang lapitan ito ni Zian saka ay nalalayan itong pumunta sa harap dala ang envelope. Si Zenaida ay hindi na kumikilos sa kinauupuan at nanatili ang tingin nito sa anak nitong si Amanda na may pag-aalala. Hindi ako ang dapat magbukas ng envelope na ito, sabi ng ama niya saka ibinigay kay Zian ang envelope. Huminga ng malalim si Zian nang kunin ang inabot ng ama niya rito. Knowing their intention for this night, I don't think this DNA result is legit. I wasn't even aware that they were taking a DNA sample from me, so bago pa matapos ni Zian ang sinasabi niya ay biglang hinablot ni Heather ang envelope sa mga kamay ni Zian. Hindi nila namalayan ang biglang paglapit nito sa kanila.
Nagmamadaling binuksan ni Heather ang envelope habang natutulala sila rito. Nang makuha ang laman ng envelope ay agad na dumako ang mga mata nito sa ibaba para makita ang resulta. No, this is not true. Hysterical na sigaw nito saka pinagpupunit ang papel at basta na lang iniwan sa sahig. Para itong nasisiraan na ng bait saka mabilis na tumakbo paalis. Hindi nakaimik ang lahat sa nasaksihang pagwawala ng modelo. Saka lang niya napansin si Zian na titig sa mga nagkalat na papel. Isa-isa nitong pinulot ang kalat saka binabasa ang mga parteng iyon, nang bigla itong matigilan sa isang parte na napulot. Dahan-dahan na itong umayos ng tayo mula sa pagkakayuko habang narmumulot. Nakita niya ang kakaibang ekspresyon ng mukha nito habang hindi inaalis ang tingin sa punit na parte na iyon. Maya-maya ay biglang lumapit si Mrs. Conchito rito na may tinawag na tauhan. Inutusan nito iyon na pulutin ang mga punit na papel sa kapagdikitan. Hindi na niya mahintay na mabuong muli ang papel kaya't lumapit siya kay Zian at kinuha ang parte na ayaw na nitong bitiwan. Binasa niya ang nasa punit na bahagi ng papel na iyon. Probability of paternity, 99.99% si Zian ang ama ni Xavier. Saka naman biglang umikot ang paligid niya. Jenna. Sigaw ni Zian sa kaagad na sinalo siya ng matutamba na siya. Iyon lang ang huling narinig niya bago nagdilim ang lahat sa kanya. Hindi mampat-ampat ang mga luha ng ama niya habang nasa harap sila ng libingan ng ina niya. Napag-alaman niyang 1 taon mula nang pinalayas siya ng ana ay nalaman nitong patay na ang ina niya. Hinanap siya nito at nalamang nasa UK nga siya pero imbes na puntahan siya ay hinayaan siya ng ang manirahan sa UK. Sa masasakit na salitang binitiwan nito tungkol sa ina niya nang palayasin siya ay wala na raw itong mukhang ihaharap sa kanya para pabolaykan siya ng Pilipinas. Nalaman din ng ama niyang hindi totoong sumama sa ibang lalaki ang mama niya dahil ang lahat ng iyon ay puro gawa-gawa ng madraste niyang si Zenaida para tuluyang mahulog ang loob ng ama niya rito. I'm sorry, Christine. Alam kong huli na ang lahat para humingi ng tawad sa mga naging kasalanan ko sa'yo, humahagulgol na sabi ng ama niya sa puntod ng ina. Dad, tama na. Alam kong napatawad ka na ng mama. Huwag no nang pahirapan ang sarili mo, pilit na pinatatag niya ang sarili upang huwag ding umiyak. Ayaw niyang mas lalong madidagdagan ang paghihirap ng loob ng ama. Niyakap niya ito saka hinagod ang likod. Halos 1 oras din silang nanatili sa puntod ng ina. Si Xavier ay pinasama muna nila sa yaya nito. 1 linggo na ang dumaan mula nang gabing nalaman niya ang katotohanan tungkol sa nakaraan niya. Nila ni Zian. Sa isang pribadong ospital na siya nagkamalay nang mahimatay siya ng gabing iyon. Ang unang namulatan ng mga mata niya ay ang nag-aalalang mukha ni Zian. Agad na naging hysterical ang reaksyon niya at tinutulak ito palayo. Lahat ng mapulot niya ay tinatapon niya sa lalaki. Pinagsisigawan niya na ayaw niya itong makita. Kitang-kita niya ang pagsusumamo sa mga mata nito pero hindi na rin ito nagpumilit palalo na at kinausap ito ng doktor. Napag-alaman niya ng gabi ring iyon ay posibleng maagang sintomas ng pagbubuntis ang pagkahimatay niya. Pinabalik siya ng doktor after 1 week upang gawin ang pregnancy test para makasiguro sa resulta. Bukas pa siya nakaschedule na bumalik sa doktor pero kaninang umaga ay sinuri na niya ang sarili gamit ang 2 pregnancy kit na binili. Halo-halo ang emosyong naramdaman niya nang makita ang resulta. Buntis nga siya. Alam niyang andon pa rin ang galit niya kay Zian lalo at hindi pa rin niya ito binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Ang utak niya ay sarado at ayaw niyang marinig ang anumang sasabihin nito. Hindi pa siya handa. Kahit andon pa rin ang galit niya para sa lalaki ay nangingibabaw ang kagalakan niya ng malarmang ipinagbubuntis niyang muli ang pangalawang anak kay Zian. 2 araw mula nang malaman niya ang totoo ay sinabi niya sa ama ang lahat. Sinimulan niya sa gabing trinidor siya ng 2 taong itinuring niyang mga kapatid na sina Amanda at Chelsea. Galit na galit ang ama niya na halos gustong magwala. Maging kay Zian ay galit ito at gusto pang ang sugurin ang lalaki. Nang napagdesisyonan niyang sabihin ang lahat sa ama ay naka-antibay sa labas ng library ng bahay nila ang doktor nito upang maging handa sa anumang mangyayari rito. Wala ang madrasta at si Amanda sa bahay nila nang sabihin niya iyon. Sa katunayan ay hindi na umuwi sa bahay nila ang 2 mula ng gabi sa party. Natatakot marahil ang mga ito sa galit ng ama niya.
Hindi niya napigilan ng ama nang ipag-utos nito sa mga katiwala nila na ilabas ang lahat ng mga gamit ng madrasta at ni Amanda. Pinatambak nito ang mga iyon sa basurahan. Pinatawag din nito ang abogado nito sa parehong araw at inalis ang pangalan ng dalawa sa last will nito. Saka rin nito napag-alaman na hindi valid ang kasal nito kay Zenaida dahil hindi pa rin annulled ang babae sa dating asawa nito. Nagsinungaling ang madrasta na hiwalay na nga ito sa dating asawa gayong ang totoo ay hindi talaga na-process iyon dahil ayaw pumayag ng totoong ama ni Amanda na magpahanggang ngayon ay patuloy na humihingi ng pera kay Zenaida. Bina-blackmail nito si Zenaida kaya't palihim na nag-aabot pa rin ito ng pera sa asawa nitong lulong sa sugal. Si Zian, ilang beses itong nagtangkang kausapin siya pero hindi na niya ito hinarap. Hindi niya tinatanggap ang mga tawag nito. Sa ilang beses na tinangka nitong puntahan siya sa bahay nila ay agad na tinatakot niya itong magpapatawag siya ng pulis. Tuluyan na siyang bumalik sa bahay ng Arma at iniwan na ang kondo. Hindi na rin siya pumasok pang manuli sa trabaho. Kahit si Patrick na nasa Singapore ay kinukontak siya pero hindi niya rin kinakausap dahil alam niyang pinsan ito ni Zian at siguradong napakiusapan na rin ito ng lalaki. Ang huling chapter ng ating kwento. Si Xavier na walang kaalam-alam sa mga pangyayari ay nagtatanong na kung bakit hindi na nito nakakausap ang ama. Pinagbawalan niya rin kasi si Zian na makita ang anak niya. Ang anak nila. Ang alam niya ay kinausap na ng tuluyan ng ama niya si Zian dahil maging ito ay kinukulit ni Zian kahit halata ang galit ng ama niya rito. Muntik na nga talagang pinadampot ng ama niya si Zian sa mga pulis noong huling pumunta ito ng bahay nila. Hindi niya alam kung ano ang sinabi ni Zian sa ama dahil mula nang makausap ito ni Zian ay hindi ilang beses na kinumbinsi siya ng ama na kausapin na si Zian ng maliwanagan na ang lahat bago sila lumipad ng UK sa susunod na linggo. Napagpasyahan niyang bumalik na ng UK at isasama niya ang ama. Pagkarating nila ng bahay galing sa puntod ng ina ay nakita nila si Zenaida na nakaupo sa sala na kanina pa pala sila hinihintay. Diego, anong ginagawa mo rito, Zenaida? Matigas na tanong ng ama niya. Mabilis na hinawakan niya ang kamay ng ama lalo pa at kitang-kita niya ang pagtatadges ng mga bagang nito. Sa kanya napansin si Amanda na parang maamong tupa na nakaupo rin sa kabilang dulo ng sopa. Di dad? Hindi kita anak, Amanda. Nasa basurahan ang mga gamit ninyo kung iyon ang vinyl ika ninyo rito. Hindi nag-iba ang tono ng ama. Diego, andito kami para humingi ng tawad. Handang magbigay ng public apology si Amanda, Mommy. Tumigil ka riyan, Amandal kailangan mong humingi ng tawad kay Jenna, gusto niyang matawa sa dalawa. Halatang hindi sinsero ang mga ito sa paghingi ng tawad. Sa tingin mo ba ay may kapatawaran ang ginawa nila sa anak ko 6 years ago? Pinariwara nila ang buhay ng anak ko. Kung bakit naniwala ako sa inyo imbes na sa anak ko? Naitakwil ko tuloy siya imbes na damayan sa ginawa ninyong paglapastangan sa kanya. Dad, agad na hinagod niya ang likod nito saka kumuha ng mineral water sa bag at ibinigay rito. Hindi ba't blessing in disguise na rin iyon? Kung hindi dahil sa ginawa nila ni Chelsea, hindi nabuo si Xavier. Hindi naman talaga siya tuluyang napariwara dahil si Zian naman ang galit na pinutol agad ng ama niya si Zenaida. Matumigil ka, Zenaida. Lumayas na kayong dalawa sa pamamahay namin. Bago pa na'y mangyaring masana sa ama ay nilapitan na niya ang dalawa. Umalis na kayo. Kahit anong pakiusap ninyo ay hindi ko na iuurong ang kaso. Kahit nasa UK ako ay willing akong bumalik dito sa tuwing kailangan ang presensya ko para magtuloy-tuloy ang kaso, Amanda. Huwag kang mag-alala dahil kasama mo naman si Chelsea lagi. Best friends for life, di ba? Sa narinig ay biglang lumuhad si Amanda sa harap niya. Huwag mong ituloy ang kaso, Jenna, please. Actually, si Chelsea talaga ang may plano ng lahat. Siya ang kumontak sa gigolo na dapat nakasama mo sa kwarto. Ni hindi ko kilala iyon. Nakausap na ni Zian si Luis, iyong bibinayaran ni Chelsea. Gusto ko rin sanang pakiusapan mo si Zian na huwag kaming kasuhan dahil wala kaming alam sa ginawa ni Luis. Siya ang kinontrata namin pero si Zian ang pinapante niya sa kwarto na iyon,
dahil naghahanap si Zian ng babaeng makakasama niya sa gabing iyon dahil sa pagdadalamati niya sa pag-alis ni Heather ng walang palm. Nilagyan pala ni Luis ng drugs ang inumin ni Zian kaya't nagawa niya ang ginawa niya sa'yo. Pwede ko ring iharap si Luis sa'yo para patutuhanan ang lahat ng sinabi ko, Jenna. Mahabang paliwanag ni Amanda. Natigilan siya sa narinig. Sa kanya naalala ang pagkakaiba ni Zian ng gabing iyon at sa totoong Zian na minahal niya. At mahal pa rin naman talaga niya. Lumambot ang ekspresyon ng mukha niya saglit at nakita ni Amanda iyon bilang pag-asa. Jenna, please patawarin mo na ako. Kahit ako lang, tetestigo ako laban kay Chelsea. Tumigas muli ang ekspresyon ng mukha niya at niyuko ang babaeng nakaluhod pa rin sa harap niya. Please, Jenna, anak. Si Zenaida ay lumuhad na rin. Iyon pa lang ang unang beses na tinawag siya nitong anak. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Naalala niya ang nakarating sa kanyang mga larawan ng madrasta kasama ang isang batang-batang lalaki. Aside pala sa asawa nito dati na sinusustentuhan ay may karelasyon din itong bata na winuwaldasan ng pera. Umismid siya sa dalawa. Magpatawag na kayo ng taxi para mahakot-arn mga gamit ninyo. Pagkasabi noon ay nilapitan na niya ang ama saka ay nalalayan niya ito paalis ng sala papunta sa kwarto nito. Inasikaso niya muna ang lahat ng mga dapat asikasuhin para may sampa ang mga kaso kina Amanda at Chelsea. Ang plano niya ay saka nakausapang mabuti ang anak kapag nakabalik na sila ng UK. Sa ngayon ay kailangan niya nun ang masiguro na makagawa ng hakbang para mapagbayaran ng dalawa ang mga kasalanan sa kanya. Hindi ilang beses na kinontak siya ni Chelsea para iurong niya ang kaso pero bingi na siya sa mga pagmamakaawa ng mga ito sa kanya. Ang araw na iyon ang flight nila pabalik ng UK. 4 na raw nang hindi nagparamdam si Zian sa kanya. 4 na araw nang tahimik ang phone niya sa mga tawag at text nito. 4 na araw nang walang pumupunta ng bahay nila para mangulit. 4 na araw na rin siyang walang tigil sa pag-iyak. Gustong kamuhian ng isip niya ang lalaki pero ang puso niya ay nanatiling tumitibok para rito. Napahawak siya tiyan niyang wala pang umbok pero alam niyang may nagsisimula ng mabuo sa loob. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya at sumungaw roon ang malungkot na mukha ng ama niya. Anak, we can cancel our flight today kung gusto mo. Napalingon siya ng bahagya rito saka umiling-iling. Kahit masakit ay buo na ang loob niyang lisinang muli ang Pilipinas. Sa katunayan ay mayroon na rin siyang itinalagang representative niya para sa mga kasong na-file na kung sakaling kailangan ng muli ang presensya niya. Naisaayos na niya ang lahat bago ang flight pabalik ng UK. Pumasok ang ama niya ng tuluyan saka siya nilapitan. Agad na yamakap siya rito. Hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Hinagod ng ama niya ang buhok niya at hinayaan siyang umiyak ng umiyak. Akala niya ay ubos na ang mga luha niya pero hindi pa rin pala. Nang tumigil siya sa pag-iyak ay binigyan siya ng panyo ng ama. Tinanggap niya naman agad iyon saka pinunasan ang mukha. Sabay na lumabas sila ng kwarto. Siya na lang ang hinihintay para umalis na sila papuntang airport. Ang mga gamit nila ay nakahanda na sa sasakyan sa labas. Agad na hinanap Jimga mata niya si Xavier nang makalabas ng kwarto. Nasaan si Xavier? Nag-aalalang tanong niya. Buong araw kasing hindi lumabas ng kwarto nito ang anak kahapon lalo na nang malamang tuloy na ang alis nila pabalik ng UK. Isang beses pa nga ay pumalaho ito ng iyak at panay ang tanong tungkol kay Zian. Naghihirap ang loob niya sa tuwing nakikita ang anak na apektado sa lahat ng mga pangyayara, ni hindi nito alam kung bakit biglang naging ganon. Nauna na sa labas, maikling sagot ng ama niya. Saka lang napanatag konti ang loob niya. Kumapit siya sa bisigi ng ama nang maglakad na sila palabas ng bahay. Nagulat na lang siya nang ang makita sa bungad ng pinto ay si Zian. Biglang sumnekdo ang dibdib niya, lang araw na ba niyang hindi nakikita ang lalaki mula ng gabi sa party. Gusto niyang sugurin ito ng yakap. Halos hindi pa nga niya ito nakilala agad dahil parang permayat ito konti. Napuno pa ng balbas at bigot ang mukha nito. Pero ganun pa man ay hindi pa rin nawawala ang angking karisma ng lalaki. Nagkasalubong ang mga mata nila. Kitang-kita niya ang pagmamakaawa sa mga mata nito. Don't push me away just yet, Jenna. Please listen to what I have to say. I hold your choices in both my hands. Once you choose, I won't bother you again. Itinaas nito ang dalawang kamay. Saka lang niya napansin ang mga hawak nito.
Sa isang kamay ay may bitbit itong pusos habang ang isang kamay ay isang kaitang may singsing. Napakunot noo siya. Kung hindi mo ako mapapatawad, handa akong makulong sa naging kasalanan ko 6 years ago. May mga pulis na naghihintay na sa labas. Walang gatol na sabi nito. Bumitiw siya sa pagkakahawak sa ama sa kasinilip ang labas. Nakita nga niya ang 3 pulis na nakaabang sa labas ng bahay nila. Before you make your choice, I want you to know what I was planning to say on the night of the party I prepared for you. I wanted to shout to everyone how much I love you, including Xavier, who, even before I knew he was truly my son, I already considered as my own in my heart. I love you, Jenna. You're the woman I want to marry over and over again. That night, I was planning to propose a real marriage to you because I can't bear to lose you. Hindi na siya nakakilos. Tama ba ang narinig niya? I love you, Jenna. You and Xavier, para namang narinig ni Zian ang paipong tanong ng puso niya kaya't inulit nito ang sinabi. At kapag tinanggap mo sana ang proposal ko sa gabing iyon ay sasabihin ko sana sa iyo ang malaking pagkakasala ko sa isang babae 6 years ago. Gusto kong malaman mo ang lahat bago tayo magpakasal dahil ayaw kong maglihim sa iyo. Hindi ko naman akalain na ikaw din pala ang babaeng ilang taong hindi nagpatahimik sa akin dahil pinapatay ako ng konsensya ko. Hindi naaalis sa isip ko ang pagmamakaawa mo ng gabing iyon, Jenna. Napakurap-kurap siya nang maramdaman ang mga luhang kusa na lang tumulo sa mga mata habang nakatitig kay Zian. Lang taon kitang hinanap. Gusto kong pagbayaran ang pagkakasala ko sa iyo. That was when Chelsea pretended to be you. She had the ring that I gave you that night bago ako nawala ng malay. I'm sure you already know what happened that night. Ayaw kong paulit-ulit na ipangalanda ka na wala rin ako sa sarili ko ng gabing iyon, because alam kong may kasalanan pa rin ako. Hindi ko kayang isipin ang traumang ibinigay ko sa iyo, Jenna. I can't even forgive myself, kaya't maintindihan ko rin kung hindi mo ako kayang patawarin. Naramdaman niya ang pagyakap ng ama niya sa car niya lalo na nang hindi na tumitigil sa pag-agos ang mga luha niya. But still, I want to know also, if mahal mo rin ba ako? Or am I just imagining it? Itinakip na niya ang 2 kamay sa mukha at humagulgol. Please, Jenna, I can go now if pinapahirapan ko lang ang loob mo. Ayaw kong nahihirapan ka. Especially now that you're pregnant with our second child, natigilan siya. Hindi niya alam na rin pala nito ang pagbubuntis niya. The doctor told me that you might be pregnant when you fainted that night. Bumalik ako sa doktor mo noong isang araw to confirm if nagpa-check up kang muli after a week. The doctor confirmed that you are pregnant. Inalis niya ang mga kamay sa mukha at kahit tigmak sa luha ang mga mata ay napatingin na rito. Nakita niya na gustong-gusto na siya nitong lapitan pero naiaalinlangan. Damn, mahinang sabi nito sa kamabilis na inilagay ang puso sa isang kamay nito at hinayaang nakalambitin lang ang isa naman. Mabilis na lumapit ito sa kanya at bago pa siya makakilos ay yakap-yakap na siya nito. Stop crying, Jenna. If you don't want to see me so you won't feel hurt anymore and you can completely forget that night, I'll do it for you, for our child. Pagkatapos nitong yakapin siya ng napakahigpit ay hinalikan siya nito sa noo. Love you. I love you and our kids. Dinag niya na nagsimula ng gumaralgal ang boses nito. Nang hindi siya umimik ay bumitaw na ito sa kanya. Nagulat na lang siya nang tawagin nito ang mga pulis at itinaas ang 2 kamay. Nang akmang ipaposes na rin ng isa sa mga pulis ang nakalambitin na pusos kay Zian ay saka lang siya parang natauhan. Tinampal niya ang karmay ng pulis bago pa man ito may pusos ang kamnay ni Zian. Ay, bakit ninyo naman siya arestuhin? Ano bang kasalanan niya? Galit na site niya sa pulis. Napakamot sa ulo ang pulis na tinanong niya saka napatingin sa mga kasamahan. At ikaw, sinong kikilalaning ama ng mga anak ko kung magpapakulong ka? Sira ka ba? Inis na sabi niya saka sinuntok ito ng nahina sa dibdib. Ang kanina'y naiiyak na mukha ni Zian ay may ngiting unti-unting sumilay sa mga labi. Bigla nitong hinuli ang kamay niyang ayaw na yatang tumigil sa kakasuntok sa dibdib nito. Ayaw mo akong ipakulong? Naninigurong tanong nito na hinalikan na ang isang kamay niyang hawak nito. Bakit?
gusto mo bang takasan itong responsibilidad mo sa akin kaya ka magpapakulong? Hindi maalis-alis ang inis niya rito. Hindi niya alam dahil sa sobrang inis ay bigla na naman siyang umiyak. At bakit 4 na araw ka nang hindi nagparamdam, ha? Gusto mo ba talaga akong bumalik ng UK? Tinakot ka ba ng ama ko kaya ka andito? Huwag na huwag mo na uling, bago pa niya matapos ang pagtatalak niya ay hinipit na siya ni Zian at hinalikan sa mga labi. Napapikit na rin siya at kusang nang yamakap ang mga braso sa leeg nito. Sa kanya naramdaman ang sobrang pananabik dito. Nang bitiwan ni Zian ang mga labi niya ay seryoso ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. I missed you so much, babe. I want you to marry me. Hindi na nga nito hinintay ang sagot niya saka mabilis na kinuha ang singsing sa maliit na kahitang hawak nito. Isinuot nito iyon sa daliri niya at hindi man lang siya pumalag. Ang ama niya ay naiiyak na natatawa habang nakatingin sa kanila. Bakit? Gusto mo bang takasan itong responsibilidad mo sa akin kaya ka magpapakulong? Hindi maalis-alis ang inis niya rito. Hindi niya alam dahil sa sobrang inis ay bigla na naman siyang umiyak. At bakit 4 na araw ka nang hindi nagparamdam, ha? Gusto mo ba talaga akong bumalik ng UK? Tinakot ka ba ng ama ko kaya ka andito? Huwag na huwag mo na uling, bago pa niya matapos ang pagtatalak niya ay hinipit na siya ni Zian at hinalikan sa mga labi. Napapikit na rin siya at kusang nang yamakap ang mga braso sa leeg nito. Sa kanya naramdaman ang sobrang pananabik dito. Nang bitiwan ni Zian ang mga labi niya ay seryoso ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. I missed you so much, babe. I want you to marry me. Hindi na nga nito hinintay ang sagot niya saka mabilis na kinuha ang singsing sa naliit na kahitang hawak nito. Isinuot nito iyon sa daliri niya at hindi man lang siya pumalag ang ama niya ay naiiyak na natatawa habang nakatingin sa kanila. Nang maisuot ni Zian ang singsing sa daliri niya ay hinalikan siya nito ng mabilisan sa bibig. Kinuha nito ang phone maya-maya. Yep, she said yes. Nakahanda na ba ang lahat dyan? Alright, thanks, Arthur. Napataas ang kilay niya sa narinig. Kailan ko sinabing Ves? Babe, naghihintay na silang lahat sa simbahan. Tayo na lang ang kulang. Sumenya si Zian at bigla na lang nasa harap na niya si Gina at iba pang glam team niya sa fashion gala. May bitbit ang mga ito na damat. Naaalala mo ito, Jenna? Ito yung wedding gown design mo na napasali mo sa designs. Mabilis ang pinagawa ito ni Sir. Kailangan ka na naming bihisan ng mabilisan at naghihintay na ang mga bisita at ang pari sa simbahan, nakangiting sabi ni Jenna. Ha? Naguguluhang tanong niya na bumaling ang mga mata kay Zian. Today is our wedding day, Jenna. Ayaw ko nang bigyan ka ng pagkakataong magbago ang isip. Siguraduhin mo, Gina, na darating si Jenna sa simbahan at aayusin ko rin muna ang sarili ko. Bilin nito sa may edad ng babae saka umalis ngumiti lang ang babae sa lalaki. Dad, did you know about this? Agad na tanong niya sa ama niyang nakangiti na. Saka lang niya napansin ang ayos ng ama. Nakabarong pala ito at ayos na ayos ang porma ng buhok. Hindi niya iyon napagtuunan ng pansin kanina. By the way, ayokong maalarma ang mga bisita kung bakit may mga pulis sa kasal namin, bigyan ninyo sila ng pamalit na damit. They are also invited to our wedding, narinig niyang sabi ni Zian sa isa sa mga tauhan nito. Hindi niya namalayan na marami na palang tao sa bahay nila. Hindi na rin siya nakaimik ng hilain siya ni Gina at ng team nito pabalik sa kwarto niya. Para siyang nakalutang habang naglalakad sa aisle ng simbahan. Sumalubong sa kanya ang iba't ibang mukha ng mga bisita na nakaupo na sa loob. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang pamilyar na mga mukha ng mga kaibigan niya mula sa UK. Paano na isagawa iyon lahat ni Zian? Kaya ba ilang araw itong hindi nagparamdam sa kanya dahil naging abala ito sa paghahanda sa kasal nila? Kasal nila, hindi pa rin siya makapaniwala na heto siya ngayon at naglalakad palapit sa lalaking laman ng puso niya. Nakita niya ang ama sa harap na hinihintay siya habang dahan-dahan siyang naglalakad kasabay ng isang awitin. Sa pinakaharap naman ng altar ay nakatayo si Zian na titig sa kanya. Kumpara kanina ay malinis na ang mukha ng lalaki. Wala na ang balbas at bigot nito. Maaliwalas na ring muli ang mukha nito. Ilang beses niya itong nakitang pasimpleng nagpapahid ng mga mata. Kanina pa rin niya pinipigilang maiyak muli. Ayaw niyang masira ang make-up niya.
Nang pagmasdan niya ang sarili kanina suot ang sariling wedding gown design ay manghang-mangha rin siya sa sarili. Alam niyang isa siyang blooming bride sa kabila ng pinagdaanan nila ni Zian. Ang anak nilang si Xavier ang ring bearer nila. Mukhang siya lang yata talaga ang walang alam sa kasal na iyon, si Arthur ang best man ni Zian, at ang maid of honor niya naman ay si Kate na pinsan niya. Si Mrs. Conchita ay masayang sinalubong siya kanina nang makababa siya ng bridal car. Mangiyak-ngiyak ito at hindi rin makapaniwala sa lahat ng nalaman nito. Napatitig siyang muli kay Zian. I love you, Leon, ang mga salitang tahimik na sinabi nito sa kanya na nababasa niya sa mga labi nito. Doon na niya hindi napigilan ang pag-agos ng dalawang luhang nagpapaligsahan sa pag-agos mula sa mga mata niya. Alam niya naman sa sarili na naiintindihan niya ang nangyari, 6 na taon na ang nakaraan. Mula nang malaman niya kay Amanda ang tungkol sa gabing iyon ay pinahanap niya ang Luis na binanggit nito. Gusto niyang marinig mismo mula sa bibig ng lalaki kung ano ang nangyari sa gabing iyon. Nang marinig ang lahat ay parang gumaan ang pakiramdam niya. Alam niya kasi sa sarili na hindi iyon magagawa ni Zian kahit kaninong babae kung nasa matinong pag-iisip ito. Tanging ang pride niya lang ang hindi pa kayang matanggap ang lahat ng pangyayari, pero ang puso niya ay matagal nang pinatawad ang nag-iisang lalaking minahal lalo pa at wala naman talaga itong kasalanan. Ang dahilan kung bakit itutuloy pa rin sana niya ang pagbalik sa UK ay upang bigyan ng pagkakataon ang sariling linawin ang isip. Alam niya rin namang ayaw ng ama na manatili sa ibang bansa habang buhay. Agad na kinuha ng ama niya ang kamay niya sa kahinayaan siyang umabresyet dito habang naglalakad sila palapit kay Zian. Kahit iilang hakbang na lang ang layo nila sa lalaking pakakasalan niya sa araw na iyon ay parang ang tagal sa pakiramdam ng nilakad nila. Nang nasa tabi na sila ni Zian ay kinuha ni Zian ang kamay ng ama niya saka nagmano rito. Niyakap naman ito ng ama niya saka may ibinulong dito habang tinapik-tapik sa balikat si Zian. Tumanggaw-tango naman ang lalaki bilang sagot. May sinabi rin ito na hindi na niya mapakinggan dahil parang nabibingi na siya sa lakas ng tibok ng puso niya. Nang ibigay ng ama niya ang kamay niya kay Zian ay muli may naramdaman siyang luhang umaagos mula sa mga mata niya. Ipinasok ni Zian sa loob ng veil niya ang isang kamay nito para pauiran ang mga luha niya. I hope these are tears of joy, babe. I love you. Mahinang sabi nito na kapapalubon ng matinding emosyon. Mas lalo siyang naiyak sa sinabi nito kaya't niyakap siya nito bigla. Nanunukso naman ang lahat ng saksi nila sa simbahan. Saka lang sila naghiwalay nang tumikim na ang pari sa harap nila. Habang nagsasalita ang pari ay panay naman ang tinginan nila ni Zian. Hindi nito binibitiwan ang isang kamay niya habang ikinakasal sila. Nakangiti si Xavier nang ihatid na ang wedding rings nila. Hindi na ito umaalis sa tabi nilang dalawa nang maibigay ang singsing, kiss. Kiss. Saka lang siya parang natauhan sa isang napakagandang panaginip nang marinig ang sigawan ng lahat. Nakangiting humarap siya kay Zian na nakatitig din sa kanya. Si Xavier naman ay pasimpleng kinuha ni Patrick at pinatabi muna nito sa upuan. Itinaas na ni Zian ang belo sa mukha niya. Love you, Jenna Alegria, madamdaming sabi nito. Love you too, Zian Escobar. Hindi niya inaalis ang mga mata sa mukha nito nang sabihin iyon. Nakita niyang lumamlam ang mga mata nito nang marinig ang sinabi niya. Bago pa man sumayad ang mga labi nito sa kanyang mga labi ay ipinikit na niya ang mga mata. Nang tuluyang lunapat ang bibig nito sa kanya ay sinabi niyang muli ang mga salitang isinisigaw ng puso niya. I love you, Zian. Sa narinig ay tuluyang sinelyuhan ng halik ni Zian ang mga katagang iyon. Bago pa man maghiwalay ang mga labi nila ay naramdaman na lang nila ang biglang pagyapos sa mga paa nila ng anak na si Xavier na tatawang ni Yuko ni Zian ang anak nila saka kinarga ito. Sabay pa nilang hinalikan sa magkabilang pisngi ang anak na saktong nakunan ng picture ni Patrick. Perfect. Masayang sabi ni Patrick nang tingnan ang larawang nila bilang parnilya na nakuna ng camera nito. Do you still want us to push through with going to the UK for our honeymoon? My ticket to the UK is ready just in case, you know. If I still haven't convinced you to marry me now. Of course, I won't let myself get arrested by the police I brought to your house. I intended to pursue you forever, Jenna. So props mo lang pala talaga iyong mga pulis mo. Napatingin siya sa 3 pulis na dinala nito sa bahay nila na nakasuot na ng mga tuxedo.
Mukha na tula Taluramiway silang Men in Black na mga tauhan ni Mrs. Conchita. Kinurot niya ito sa tagiliran. Natatawa naman si Zian habang karga-karga pa rin ito ang anak nila. Inirapan niya lang ito. Hindi may kakaila ang kasiyahan ng puso niya at sigurado siyang tama ang desisyon niyang pagpapakasal kay Zian. Mrs. Jenna Escobar hindi niya napigilan ang pagsilay ng ngiti habang naiisip ang tunog ng pangalan niya bilang asawa na ng lalaking mahal niya. Niyakap niya ang kanyang mag-ama. Nilapitan na rin sila ng pamilya nila para sa family picture ng dalawang pamilyang nagsanib na sa araw na iyon. Sigurado siyang masayang-masaya na rin ang ina niya kung nasaan man ito ngayon. Lumipas man ang panahon mananatiling alaala, ang nakaraan na magiging lessons para mas maging matatag sa anumang pagsubok ang dadaan. Kailangan lang natin ng sapat ng pangunawa at malawak na kaisipan sa mga bagay-bagay na nangyayari. May mga tao na nasaktan tayo ng labis ganun pa man matuto tayong magpatawad. Hindi para sa kanila kundi para sa sarili natin na magkaroon ng peace of mind. Mapapatawad natin pero never makakalimutan ang masakit na ginawa nila. Cheating at betrayal maglalaan lang tayo ng sapat na oras para maghilam ang sakit ng kahapon. Upang maging tahimik at masaya ang ating kasalukuyan. Hanggang sa muli, thank you sa lahat ng nagtiwala sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi. Hello pala sa lahat ng OFW.